hear my Savior calling. I can hear my Savior calling. Take thy cross and follow me. Where he leads me, I will follow. Where he leads me, I will follow. Where he leads me, I will follow. I'll go with him all the way. I'll go with him through the garden. I'll go with him through the garden. I'll go with him through the garden. I'll go with him all the way. Where he leads me, I will follow. Where he leads me, I will follow. Where he leads me, I will follow. I'll go with him all the way. I'll go with him through the judgment. I'll go with him through the judgment. I'll go with him through the judgment. I'll go with him all the way. Where he leads me, I will follow. Where he leads me, I will follow. Where he leads me, I will follow. I'll go with him all the way. He will give me grace and glory. He will give me grace and glory. He will give me grace and glory. And go with me all the way. Where he leads me, I will follow. Where he leads me, I will follow. Where he leads me, I will follow. I'll go with him all the way. Tell me the story of Jesus, write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. Tell how the angels in chorus sang as they welcomed his birth. Glory to God in the highest, peace and good tidings on earth. Tell me the story of Jesus, write on my heart every word. Tell me the story most precious,
sweetest that ever was heard. Fasting alone in the desert, tell of the days that are past, how for our sins he was tempted, yet was triumphant at last. Tell of the years of his labor, tell of the sorrow he bore. He was despised and afflicted, homeless, rejected, and poor. Tell me the story of Jesus, write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. Tell of the cross where they nailed him, writhing in anguish and pain. Tell of the grave where they laid him, tell how he liveth again. Love in that story so tender, clearer than ever I see. Say, let me weep while you whisper, love paid the ransom for me. Tell me the story of Jesus, write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Though your sins be as scarlet, though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. They shall be as white as snow. Hear the voice that entreats you, O return ye unto God. Hear the voice that entreats you, O return ye unto God. He is of great compassion and of wondrous love. Hear the voice that entreats you. Hear the voice that entreats you. O return ye unto God. O return ye unto God. He'll forgive your transgressions and remember them no more. He'll forgive your transgressions and remember them no more. Look unto me, ye people, saith the Lord your God. He'll forgive your transgressions. He'll forgive your transgressions and remember them no more. And remember them no more. Magandang gabi mga kapatid. Ay labes po nating schedule po itong ating Facebook live preaching, pero dalawang beses din po na postpone, ano po. Pero ngayon, tuloy po natin sa ating mga kakabsat, JT Ilochandia, na ibang grabe kada kay amin kakabsat,
ang sa atong mga kaigsuonan diha sa Mindanao, sa Visayas, o sa laylay mga dapit. Ngayong gabi sa inyong tanan, mga kaigsuonan, sa ating mga katunggangan doon po sa Bicol Region. Diyos marahay na banggi sa itong kabos sa mga taga-Pangasinan. Masanto sa labi, at sa kayon, amin. Dito po sa mga kapatid sa Carabao Island, sa panguna po ng pamilya ni Sister Tereno po, si Nardo, saka si Jet, mga iba-iba po mga kapatid. Mayan nga gabi. Dito po sa amin, sa lupain po ng McKinney, may pabing, kaya kung nga. So, ating po ipagpapatuloy ang ating serye dito po sa review. Doon po sa written debate regarding church benevolence. Yun po ay isinagawa sa, rin po, ilang buwan din pong isinagawa yan sa isang group chat na pinangunahan po ng mga kapatid na naniniwala ng iglesia ay maaaring tumulong sa mga nangangailangang hindi kapatid. So ako po ay ang nag-nominate po sa akin si kapatid na Nito Terolisa at saka si John Layusa. Otherwise, wala po akong alam sa chat group na yun. Ito po ay nagsimulan at natapos rin. Bagamat hindi po natapos sa mga magandang paraan. Pero that's another case. Ano po, hindi tayo interesado doon. Ang ating pong interest ay isang objektibong pagsusuri sa issue po na ito. Ala pong kahalagaan ng personal na yan. Ano po. Ang mahalaga rito yung issue na patungkol po sa bagay na ito. Ano bang itinuturo ng Biblia? Ang ating pong katunggali ay sumang-ayon sa kanyang proposition at narito ang kanyang proposition. Mao ang iyang proposition, mga igsoon. Resolved that the church money may be used for benevolent work for non-members. In other words, non-Christians. Ayun ang aking naunawaan doon sa salitang non-members, although ambiguous. Non-members, non-Christians, non-saints. Yun po ang kanilang, ito po ang paniniwala na aking naging katunggali. So, bilang negative, ang aking responsibilidad ay suriin ang mga argumento, ang mga talatang inilahad ng affirmative kung tunay nga na pinatutunayan ang kanyang proposisyon. Yun po ang aking gawain bilang isang negative. Kaya ako po, ginawa ko ang aking katungkol na responsibilidad sa isang maginot maayos na paraan. Kasi ganun po, pag tayo pumasok sa isang kasunduan, kailangan natin gawin ayon sa palatuntunan ng kasunduan niyo. Sa lilang pong debate, mahalaga po ang pagbibigay ng kahulugan ng mga termo na ginamit doon sa proposition. Sabi po ng ating katunggali, ang church money, ang sabi niya, church money. Kapag sinabi ko pong church money, ito po ay CP, ito mismo kanyang sinulat. Una ay ang church money. Kapag sinabi ko pong church money, ito po ay tumutukoy sa mga pera na likom galing sa individual na miyembro ng iglesia. Kung may 15 na miyembro ng iglesia ay galing sa 15 na ito ang sinasabi kong church money. May problema po doon sa definition ng kanyang term na church money. Wala pong siya sinabi kung anong araw ang paglikom ng pera. Kasi maliwanag po sa Biblia, ito'y first day of the week. Doon po sa 1 Corinthians chapter 16, verses 1 and 2. So ito hindi malino na nagbibigay ng kahulugan sa mga salitang ginamit niya sa kanyang proposition. So ito ay aking pong tinanong sa aking negative kung anong ibig niya sabihin dun sa kahulugan niya binigay sa church money. Kasi maaari dun sa kanyang definition dahil hindi niya sinabi yung araw, maaaring sila'y tumutukoy na paglilikom sa ng mga araw ng linggo, any day of the week. Wala siya sinabi. O kaya, maaaring ibig sabihin kung nagkasundo ang mga miyembro sa isang kongregasyon na mag-ipon ng kailang individual na pera upang tumulong sa isang nangangailangan de Kristiyano, ito rin po ay church money. So ito'y tinanong ko for clarification. Later on, doon po sa
question and answer na bahagi po ng ating debate. Ito ang kanyang clarification sa church money. At ito ang babasahin ko po, yung mismo sinabi niya. Kaya nga po, kung gusto niyo magkaroon ng CP o kopya ng lahat ng mga bahagi ng debate na ito, maaari po yung mag-request sa aking messenger. Ang church money, ito po sabi ng aking katunggali, ang church money po, kapatid, ay ang nalikom na pera na galing sa individual na miyembro ng iglesia kahit anong araw pa yan. So po yun ay nakakabiglang pananaw. Kahit anong araw daw yun. Samantalang specified sa 1 Corinthians chapter 16 verses 1 and 2. First day of the week. Specific po yun. That is a specific authority. Tulad po ng ating inilahad ng Miyerkules, pagkang ang isang otoridad, a specific authority, it carries the weight of being the only. Mga pinag-uusapan nating araw ng paglilikam, the only day for collection. Bagamat talang only, yan ang necessary inference ng specific authority. It carries the weight of being the only. Nang yun makikita natin. Maliwalag po yun. Pag specific, it means the only. Only. Sabi nga po, kung pupunta tayo sa mall, nakalagay gents, nakalagay ladies, wala namang only yun eh. But because it is specific, gents, that means that's for the gentlemen only. Na specified ladies, that's for the ladies only. Kahit walang salitang only. Kung gusto mong lagay, only just for emphasis, pwede yun. But not necessarily. So, specific po yung araw ng paglilikam. First day of the week po yan. Wala nang ibang araw. Okay? Pero doon sa tunggali, sabi rito, ulitin ko po, ang church money po, kapatid, ay nalikom na pera na galing sa individual na miyembro ng iglesia kahit anong araw pa yan. Sa ating pagpapatuloy sa review na ito, pagdating na sa question and answer, we will give the details ng kanyang argument. Pero alam ko, hindi po mapapatunayan niya sa Biblia. Yung kanyang unang talatang ginamit ng kapatid ay sa Mateo, sa ikalimang kabanata, sa mga talatang ika-43 hanggang ika-48. Matthew chapter 5, verse 43 to verse 48. At ito po at basahin natin itong ginamit na talata ng aking katunggali. Ito raw po mga talatang ito ay nagpapatunay dun sa kanyang proposisyon. Ulitin natin yung proposisyon. Resolved that the church money may be used for benevolent work for non-members. Tingnan po natin kung itong kanyang ginamit na talata ay pinatutunayan niya yun. Narinig ninyo sinabi, iibigin mo ngayong kapwa at kapopotan mo ngayong kaaway. Tatapat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo sa inyo yung nagsisiusi upang kayo maging mga anak ng inyong ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa maganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo ibig sa nagsisibig lamang sa inyo, ano ang ganti ng inyong kakamtin? Ito po yung nakabold at sabi ng ating katunggali, pagbibigay din kanya. Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, anong kalabisan ng inyong ginagawa? Pagbibigay din po ng katunggali. Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga hintil? Kayo nga ay magpasakdal na gaya ng inyong ama na kalangitan na sakdal. Pansinin po niyo, po? Itong talatang ito ay maling paggamit ng talata. Hindi po tumutukoy sa church. Ito tumutukoy sa mga individual na mga Kristiyano. Sapagkat tingnan po ninyo, ito po ay may ama. Ito binabanggit ditong sa mga talatang ito ay may ama at may kapatid. Alangan naman ito iglesia. Iglesia, wala namang ama yan at wala rin kapatid. Ang mga individual na Kristiyano ang may ama, yan ang ama natin sa langit, at may mga kapatid. So ito po yung maling paggamit ng talata, very obvious. Kasi ang proposition niya, sabi niya rito, that the church money
Pero kaninong pera galing yun? Kung sakali mang, for the sake of argument, ito po ay tumutukoy sa church benevolence, which is not. Na wala naman sinasabi dito church benevolence. Ibig sabihin, hindi to church, ito individual. Pagtulong sa individual, kung ilagay natin po sa usapin ng benevolence, hindi iglesia pinag-uusapan dito. Ito po ang pagkakamali ng ating mga kapatid na naniniwala. Kasi ninyo, hindi ako gumagamit ng terminology para shortcut natin. Palagi ko sinasabi sa ating mga kapatid na naniniwala na iglesia ay maaaring tumulong sa mga hindi kapatid. Kasi itong mga kapatid nito, tinatawag tayong anti. That's very prejudicial. Dating gawin nyo. Kung kailangan sabihin natin sa mahabang paraan yung paniniwala nila, sabihin natin sa ganung paraan. That's a sign of respect. Kasi pag nagalagay tayo ng mga prejudicial terms, ito po ay sa unang banda, ito ay nagpapalito, ano bang antay? Anong nga laban sila? Anti-benevolence, di naman tayo anti-benevolence, dahil tumutulong naman tayo. Ang church, ang mga sa church sa Angeles, for instance, tumutulong naman yan. So, hindi tayo anti-benevolence. That's prejudicial. Huwag natin gawin yun. Hindi ugal ng Kristiyano yun. Makikita po natin sa aking pagsusuri na bilanggit ko po rito, kung susuriin natin ang itinuturo ng mga talatang ito, ay hindi ito tumutukoy sa pagtulong ng iglesia sa nangangailang mga hindi Kristiyano. Ito po ay tumutukoy sa mga individual. Ang responsibilidad ng mga individual, mga kapatid. Pasinin po ninyo, doon po sa pagpapaliwanag ng aking katunggali kanya, ito sabi niya, ito po, quote kanya, kung ang lingkod ng Diyos ang iglesia, ang mga Kristiyano, ay ibig lamang sa mga kapatid nila, sa mga kapwa lang nila Kristiyano, anong ganti na kailang kakampi? Siya mismo, doon sa kanyang pagpapaliwanag, inaamin niya, hindi ito tumutukoy sa church, kundi sa mga Kristiyano. Dahil mga Kristiyano ang may kapatid, ang church walang kapatid. Tao lang ang may kapatid eh. Tao lang ang may ama. Ang church hindi tumutukoy sa tao yan, kundi kapulungan ng mga tao. Ang pinag-uusapan rin, hindi kapulungan ng tao, kundi individual ng mga Kristiyano. So yung mga talantang yan, mga kapatid, ito pong kabuuan ng Matthew chapter 5. Ito po ay patungkol po ito sa mga obligasyon ng mga Kristiyano o ng mga alagad sa darating na kaharian ng ating Panginoon. In other words, yung Sermon on the Mount ay nagpapakilala ng mga ugali ng mga alagad na nasa kaharian ng ating Panginoon. Pagpapatuloy po natin ng Matthew chapter 5. Tingnan po niyo, makikita niyo malaking problema nila. Bakit kaya? Lumundag tayo sa mantaas. Sa verse 37, but let your yes be yes and your no, no. For whatever is more than this is from the evil one. Yung ba yung church o yung individual? Individual yun, di ba? You have heard that it was said, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Hindi naman ito, individual yun, di ba? Individual yun eh. But I tell you not to resist an evil person, but whoever slaps you on your right cheek, turn on the other to him also. Yung bang iglesia may cheek? O yung tao may cheek? Cheek ay pisngi. Oh. If anyone wants to sue you, sino bang hindi naman dito tao, hindi naman ng iglesia, mga kapatid. Ito pa sa verse 42. Give to him we ask you, and from him who wants to borrow from you, do not turn away. So kung ito'y tumutukoy sa church, ang obligasyon ng church sa Matthew chapter 5, so ibig sabihin pala, ang church pwede magpahiram ng pera. Kaya tingnan nyo, sabi nga ng mga Amerikano, what proves too much, proves nothing. So maliwanag na yung ginamit ng talata ng ating katunggali ay maling paggamit ng talata. Ito po ay characteristic ng mga nagtuturo ng maling aral. They take verses out of context just to prove yung kailang gustong patunayan. Hindi po yan text, that's a pretext. So hindi naman nagpapatunay ng text maginatod sa gusto mong patunayan. Dito wala naman pinag-uusapan ng iglesia rito in first place.
Wala rin pinag-uusapang church money rito in the first place. So, paano niya patutunayan yung proposition niya? Dahil church money, ganyan. So, ito po yung mahinang talata. Actually, hindi nagpapatuloy dun sa kanyang proposition. Kaya ito yung written debate, face-to-face debate, mamamatay yung talatang yun. Kung ang pinatutunayan ay church helping non-members in sa benevolence. Ano po? Pagkatapos, ginamit niya ang 2 Corinthians chapter 9, 12 to 13. Kaya ang kanyang diin, hindi lamang mga kapatid, ang makikinabang sa pagtulong na ginawa ng Iglesia sa Corinto. At ginamit niya 2 Corinthians chapter 9, 12 to 13. Unang-una, pag binasa natin yung talatang yon, walang binabanggit doon na di kapatid. Nagtataka lang tayo. Ginagamitin nila yung talata, wala namang tinutukoy ng mga di kapatid sa talatang ginamit niya. Ay ang kanyang proposition ay patunayan niya na ang church from its money at from its treasury may help needy non-members o non-Christians. At ito ang pagbabasa natin sa talata. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Palibase sa pagsubok sa inyo sa pamagitan ng ministeryong ito, ay nilalahati nila ang Diyos dahil sa pagtalima ng inyong pagkakilala sa Ebanghelyo ng Kristo at dahil sa kagandang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. Pasinin po natin, itong mga talatang ito ay sinulat ni Pablo to encourage the church at Corinth na tumulong na sila. Kasi 1 year ago, sa 1 Corinthians chapter 16, sinulatan ni Pablo itong mga taga-Corinto. After 1 year, hindi pa rin sila handa. So dito sa Corinthians 8 and 9, ini-encourage ni Apostle Paul ang mga taga-Corinth na tumulong na sila. Bakit kanya? Sapagkat yung pagtulong nila hindi lamang magtatakip sa pangailangan ng mga banal. Ano pa magiging resulta no? Ito'y pag-apaw ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. In other words, pagka tinulungan niyo mga kapatid na ito kanin Pablo, hindi lamang sila matutulungan sa pangailangan nila, kundi araw po pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang problema nito, kung yung lahat dito, yung lahat, ay di umano, ang argument po niya, na ang katunggali, yung daw salitang kanila ay Kristiyano, yung lahat ay hindi Kristiyano, paano sila magpapasalamat sa Diyos? Hindi man nila kilala ang Diyos. Tandaan po nyo, huwag nating ilagay ang konteksto ng kasalukuyang panahon sa panahon ng isinulat ang Bagong Tipan. Yung mga Gentiles sa New Testament times, hindi talaga nila kilala ang Diyos. They have no idea who God is. So, paano sila tatawag sa hindi nila sinasampalatayanan? Dito nga po sa Romans chapter 10, mabasahin po natin. Dito po sa verse 13 hanggang verse 14. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without the preacher? Ibig sabihin ng mga Gentiles, hindi nila sinasampalatayan ng Diyos. So bakit sila mananalangin sa Diyos na hindi nila sinasampalatayanan? So ibig sabihin, paano yun? Pero itong dulong dito, nagpapasalamat sila sa Diyos eh. Makikita natin sa verse 13, palibase sa pagsubok sa inyo sa pamagitan ng ministeryong ito, ay nilulalhati nila ang Diyos dahil sa pagtalima ng inyong pagkakilala sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa kagandang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. Sabihin, yung kanila, sabi ng argumento ng aking katunggali, yung kanila raw ay ang mga Kristiyano. Papasin natin, them is third person. It refers to a specific people. Them. Hindi yan tumutukoy sa lahat. Them. Sino yung them? Ang tinulungan sa naman Corinth sa panahon na yun ay mga kapatid sa Jerusalem. So yung salitang them refers to the poor saints at Jerusalem. Sino yung lahat?
yung iba mga kapatid na maaari ng tulungan. Kasi makikita natin, yung pagtulong ng church sa mga nangangailangan kapatid ay nagtatakip, hindi lamang nagtatakip sa kailang pangangailangan, kundi nag-uumapaw sa maraming pagpapasalamat sa Diyos. So, kahit kailan gawin ng isang iglesia na tumulong sa mga kapatid na nangangailangan, yun ang magiging resulta niya. So, ito'y magandang bagay, sabi ni Pablo, kaya gawin na niyo, tulungan sila. So, yung them ay ang Kristiyano sa Corinth, at yung ibang mga Kristiyano maaaring tulungan ng church sa Corinth. O yung them pala, yung mga poor saints sa Jerusalem, at yung lahat, yung iba pa mga Kristiyano maaaring tulungan. Hindi pwedeng yung lahat ay tumutukoy sa mga hindi Kristiyano. Dahil yung context ng 2 Corinthians chapter 8 at 2 Corinthians chapter 9 ay tumutukoy sa mga Kristiyano. Walang binabagit tungkol sa mga hindi Kristiyano. Ito po ang kanyang sinasabi ng ating katunggali. Malinaw po at napakaliwanag ng talata ng tulong na ginawa ng Iglesia sa Korinto, hindi lamang sa mga banal ang nakinabang, kundi lahat ng tao kahit hindi Kristiyano. Pagdidiin na ang katunggali. Binigyan po nila lahat mapakristyano o hindi sapagkat yun ang tunay na diwa ng pag-ibig ng Panginoon sa pamamagitan ng Iglesia. That is false. Dahil sisulat ni Pablo sa Romans chapter 15, ang pagtulong na ito na ibibigay niya sa mga kapatid sa Jerusalem, na yung Macedonia at Achaia ay nagpasyang tumulong. Ito yung pagtulong binabagay ito sa 2 Corinthians chapter 9, verse 12, verse 13. Sino tinulungan ni Pablo? Kanino binigay ni Pablo yung tulong ng mga churches sa Macedonia at sa Achaia? Ang sinasabi ng aking katunggali, sa lahat sa mga Kristiyano, mapakristyano o hindi, meron ba sinabi si Pablo na magbibigay siya ng tulong sa mga Kristiyano? Basahin po natin. Ito po ang tinatawag sa korte ng mga evidence, kinakailangan they agree with other evidence. Or the evidence should agree with the witnesses. And the witnesses should agree with the evidence. Tingnan natin. Basahin po natin. Dito po sa Romans chapter 15, 25 to 27. But now I am going to Jerusalem to minister to the saints. Oh, patay na itong argumentong ito. Patay na patay. Dahil sinabi ni Pablo rito, I will minister to the saints. I will help or serve the saints. For it pleased those ang galing yung tulong. For it pleased those from Macedonia, 2 Corinthians chapter 8, and Achaia, 1 Corinthians 16, at saka 2 Corinthians 9, for it pleased those from Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor among the saints who are in Jerusalem. So, sino tinulungan ng mga churches sa Macedonia at Achaia? Poor saints in Jerusalem. Ano sinasabi nitong katunggali ko? Na mapakristyano hindi. Walang evidence in the New Testament. So that's a false argument. It's a false argument. Ito yung sinabi po rito. Ano po? At yung kanilang argumento sa kanila at sa lahat ng tao, itong talatang ito, maraming translation ito. Yung King James, meron siyang men, pero naka-italicized. Yung American Standard Version, nakalagay all lang. That's more accurate. Dahil wala talagang men. All lang, all. At ang salitang all, ito pong gustong ipakita nitong aking katunggali, yung salitang lahat ay lahat ng tao. Sabihin, hindi po mga Kristiyano lang. Kahit lahat ng tao maaaring tulungan ng iglesia na kailangan sa Kristiyano sa hindi. Dahil sa kanila, di umano ay yung salitang lahat ay lahat ng tao. Yung pong salin na yun ay hindi gano'n. Sa King James, meron salitang men. Basahin natin ng King James. Whilst by the experiment of this ministration, they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ and for your liberal distribution unto them and unto all men, naka-italicized, so nakahigang pagkasulat. Ang sabi po ng mga nagsalin ng King James, in fact, the words in italics in the King James Bible are words
that were added by the translators to help the reader. So wala sa Biblia yung men. Idinagdag lang po ng mga langsalin ng King James. In other words, the word men sa 2 Corinthians 9 verse 30 is not found in the original Greek. Kaya nga po dito sa ASV, American Standard Version, dito ang nakalagay. Seeing that through the proving of you by this ministration, they glorify God for the obedience of your confession unto the gospel of Christ, and for the liberality of your contribution unto them and unto all. So walang men. Oh. Kaya walang basihan sabihin yung ito yung lahat ay tumutukoy sa lahat ng tao o hindi mga Kristiyano. Hindi po totoo 'yon. Kaya nga po ang pwede nating isipin, paano sila magpapasalamat sa Diyos kung hindi sila Kristiyano? Hindi nga nila kilalang Diyos. Pero kung ang tinutukoy them and all ay mga Kristiyano, na yun na tinuturo ng talata, ay talagang magpapasalamat sila sa Diyos. Ngayon, yun pong tinulungan nila, them and all. Masahin natin. Sa verse 14 ng 2 Corinthians chapter 9, samantalang sila rin naman, yung sino mang tinulungan nila, ano po? Samantalang sila rin naman sa panalangin patungkol sa inyo, ay nananabig sa inyo dahil sa saganang biyaya ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na dinasayon. Kaya kung natulungan rin ng di-Kristiyano na di sumasampalataya sa Diyos, paano sila tatawag ang mananalangin sa hindi nila sinasampalatayanan? Yung binasa po natin kanina sa Romans chapter 10 verse 14. Lalabag siya. Maglalaban yung mga talata. Kaya hindi po maliwanag na patunayan ng ating katunggali sa pagkain po ng 2 Corinthians chapter 9, 12 to 13 na itinagpapatunay na tumulong ang mga Macedonia at Corinto sa mga di kapatid. Wala ating mababasa. Nung pumunta si Pablo sa Jerusalem, ang tinulungan lamang ang binigay yung tulong na galing sa Macedonia at Achaia sa mga dukang mga kapatid sa Jerusalem. Hindi siya nagbigay ng tulong sa mga dukang hindi kapatid sa Jerusalem. So again, bagsak po yung talatang yun, mga kapatid, para mapatunayan yung proposisyon. Ginamit din po sa pangatlong talata ang 1 Thessalonians chapter 3 verse 12. At ganito ang ating mababasa. At kayo'y palaguin at pasaganain ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng mga tao na gaya naman ng amin sa inyo. So ito po ay interesting na talata. No? Kasi ang paliwanag na ay katunggali, yung pag-uumapaw ng pag-ibig ay ang pagtulong ng Iglesia sa Thessalonica sa mga nangangailangan hindi kapatid. Again, dito po sa itong Tagalog, may lahat ng tao. May tao. Dito po sa New King James, walang men, sabi niya. And may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you. Ito ang kailang paniwanag. Ito na po pagsagana ng pagmamahal ay ang benevolence ng Church sa Thessalonica, ang pagtulong sa mga nangangailangang mga Kristiyano at gayon din sa mga nangangailangang hindi Kristiyano. In the first place, yung salitang kayo, hindi tumutukoy sa Iglesia sa Thessalonica, kundi sa mga kaalib sa Iglesia ng Thessalonica. In other words, ang pag-uumapaw ng mga kapatid, ng mga individual ng mga kapatid sa Thessalonica sa isa't isa, sa kapwa nila kaalib sa Thessalonica, at sa lahat. So ito individual, hindi church na tinutukoy dito. Ang isang pangkaraniwang argumento na ginagamit ng mga kapatid na naniniwala na iglesia sa kanyang treasury maaaring tumulong sa mga nangangailangan di kapatid ay kung ang isang sulat ay sinulat sa isang iglesia, ibig sabihin ito'y patungkol ang lahat ng mga bagay na aktual doon ay patungkol lahat sa responsibilidad na iglesia. That's false. Walang rule na gano'n.
For instance, kung sinulatan ko ang kapatid, diba, si brother ako, sinulatan ko. Ibig ba nga sabihin, lahat ng susulat ko doon ay patungkol lang kay Raul? Wala ba akong karapatang magsulat patungkol sa aking ina o sa aking mga kapatid na kapatid ni Raul? O kaya sa bagay sa church dahil member din sa Raul sa iglesia. Yung lahat ba lang susulat kay Raul lahat? That's a false rule. Wala namang rule na gano'n. Na kung sino ang sinulatan mo, patungkol lahat sa kanyang susulat mo. Pero maaari yun, pero hindi lang sa lahat ng pagkakatingnan nyo. Sa 1 Thessalonians, mismo basahin natin, may mga bahagi ang sulat na ito na hindi patungkol sa iglesia, kundi patungkol sa individual na obligasyon ng mga miyembro sa Thessalonica. Papatunayan ko po sa inyo na po. Yun na po sa 1 Thessalonians at chapter 4, verse 11. Ito'y sulat sa iglesia sa Thessalonica. That you also aspire to lead a quiet life. Yan, tungkol ba sa iglesia o sa mga individual na mga kapatid? Meron bang buhay ang iglesia? Hindi, ang individual ang may buhay na binubuhay siya araw-araw. That you also aspire to lead a quiet life, to mind your own business, and to work with your own hands. Kung ito'y patungkol sa iglesia, magtatrabaho pala ang iglesia. Sino ba nagtatrabaho? Iglesia, mga individual lang kapatid. As we commanded you. So, hindi totoo. That's a false argument again. Yung pong panghalip na kayo ay tinatawag na personal pronouns. Kaya personal dahil it refers to persons. Sasabihin natin ngayon, it's a collective noun, it refers to the church. Kapag ka ito sa church, ang gagamitin nila ay it. Hindi kayo. Ito'y tumutukoy sa mga individual na kaanim sa iglesia sa Thessalonica at hindi mismo sa iglesia sa Thessalonica bilang isang kapulungan. Ang argumento po ng ating katunggali, ang benevolence ng iglesia ay isang paraan upang maipadama nito ang pag-ibig sa mga kapatid at sa mga tao nangangailangan. Itong ginamit na ito ng ating katunggali, ito po ay isang fallacy. It's assuming something that it needs to prove. Kasi ginamit niyang talata, sa magalang lawang yung pag-ibig sa lahat. So sabi niya, ang ibig sabihin na po, yung pagtulong ng iglesia sa Thessalonica sa mga nangangailangang kapatid at gayon din sa mga nangangailangan din kapatid, saan natin mababasa yung sa talatang ginamit niya? Wala naman. So kung gusto niyang patunayan niya, kailangan maglagay siya ng karagdagan talata sa sulat sa Thessalonica na nagpapatunay doon sa sinasabi niya. Para bagang isang grupo ng pananampalataya na sinasabi ang amalangan Diyos. Pupunta sila sa Old Testament, bababasa lang Diyos. Wala namang nabanggit na Ama. They're assuming something that they need to prove. Yun ang ginawa nito ng ating katunggali. Mahinang talata na naman yan. That's a verse that doesn't prove its proposition. Tingnan nyo, ang nakalagay lang, sa magalang inyong pag-ibig sa inyo sa isa't isa sa lahat. Unang-una, yung talatang yun, di tumutukoy sa iglesia, o di tumutukoy sa mga individual na kaano sa Thessalonica. Now, for the sake of argument, totoo ito yung sinasabi niya, ang benevolence na iglesia ay isang paraan upang maipadama nito ang pag-ibig sa mga kapatid at sa mga nangangailangan. Sabi ko nga po sa aking tungon sa itong dapat patunayan na ang pagtulong sa mga tao na nangangailangan sa mga tidyang di Kristiyano ay paraan na nagpapakita ng pag-ibig ng iglesia sa mga di Kristiyano. Saan yung talata? He's assuming what he needs to prove. Hindi may sabihin na sinabi niya yun ang kahulugan, yun ang kahulugan. Wala naman siya katunayan na yun ang kahulugan. So ito po ay isang maling pagmamatwid. Paano mapapatunayan sa talatang ito na ginamit na ang pagtulong ng iglesia ay pagpapadama ng pag-ibig nito sa mga Kristiyano? Saan yung talata na nagpapatunay na gano'n? Wala naman wala naman po, di ba? May naipakita ba itong katunggali ko na ang iglesia sa Thessalonica ay tumulong sa mga Kristiyano?
para masabi niya na ito nga ang paraan ng pagpapadama ng iglesia sa Thessalonica sa pag-ibig sa mga di Kristiyano? Wala. Kaya nga po, mahinang talata. Wala siyang talata doon. Yung talatang ginamit niya, hindi niya talata yun. Hindi pa natutunan yung proposition na kanyang niya, ginamit niya. Pangapat, ito po ay ayon kay Pablo, dapat ang paggawa ng mabuti na mga iglesia ng Galasay sa lahat ng tao. Galatians 6:10. Ito po ay isang common argument na ginagamit ng mga kapatid na naniniwala na iglesia ay maaaring tumulong sa mga nangangailangan hindi kapatid. Pero ang tanong dito, si Pablo kasama siya dito habang tayo may pagkakataon ganyan. Yung salitang tayo po ay isang first person plural. In other words, kasama yung nagsasalita doon sa sinasabi niya. Sa larangan po ng panitikan o grammar, mayroon tatlong persona. First person, yung nagsasalita. Yung second person, yung kinakausap. At yung third person, yung pinag-uusapan na hindi nila kaharap. Third person yun. Ito pong habang tayo may pagkakataon ay gumawa tayo mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasambahin ng pananampalataya. Yun ang Galatians 6:10. Yung salitang tayo ay first person plural. So kasama yung nagsasalita doon sa kanyang sinusulata. Ang tanong doon, si Pablo ba isang tao o isang iglesia? Kung sinasabi ng Galatians chapter 6 verse 10 ay patungkol sa church obligation. Si Pablo ba kasama siya doon Si Pablo ba iglesia o tao? Hindi naman miyembro si Pablo sa anumang iglesia sa Galacia. So paano sasabihin ngayon ito ay church obligation, mga kapatid? Di ba? Paano masasabi natin yun ay church obligation na sa ganung pagkakataon? Di ba? Si Pablo ba ay isang individual o siya ba ay isang iglesia? Yun po ang makikita natin dito na bagay na patungkol po sa ginawit at talata ng ating kapatid. At saka makikita po natin sa ginamit na ito yung pong konteksto ng Galatians chapter 6, yung context ng Galatians chapter 6. Ito po ay hindi patungkol sa iglesia. Ito ay patungkol sa mga individual na obligasyon ng mga Kristiyano. Iyon pong ayaw na tanggapin. Kasi po ang isang kahulugan ng isang talatang ginagamit ay naayon naayon niya sa talatang kung saan ito kinuha o yung tinatawag nating context or with the text. You understand the text with the text. Yun ang ibig sabihin po nun You understand the text with the text. Sabihin, inuunawa po natin yung talata kasama nung talatang pinanggalingan niya. So itong Galatians chapter 6 verse 10, ano ba yung konteksto po nito? Ito po ba ang konteksto po ba nito ay patungkol sa mga individual o sa iglesia? Yun po makikita natin. Ito po ay patungkol sa iglesia o patungkol sa mga individual. Yun po ang ating gustong makita. Ito ba ay individual o ito ba ay sa iglesia? Makikita natin. Yun po ang gusto nating makita Ano ba ang konteksto po nito? Ito ba ay sa individual o sa iglesia? Yan po ang gusto natin makita. Tingnan nyo, kung babasahin po natin. Kung babasahin po natin itong Galatians, yung mismong context po niya, Hindi po ito tumutungkol sa obligasyon
ng iglesia. Number 1, sa Galatians chapter 6 verse 10, nabanggit ba ang salitang iglesia doon? Wala nabanggit na iglesia doon. Mga kapatid, wala. So, maliwanag na hindi maliwanag na yun ay iglesia, mga kapatid. Makikita natin. Ngayon, ang buong konteksto po ng Galatians, basahin natin. Para maging maliwanag po sa atin na po. At hindi tayo umaapuhap ng mga bagay-bagay. Kailangan maliwanag po ang ating pagtingin sa mga bagay na ito. Isa-isa po natin na po. Magsimula po tayo sa verse 1. Mga kapatid, kung ang sino man, yung ba'y tumutukoy sa iglesia o sa isang individual? Kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa spirito. Ito yung mga spiritual mature ng mga kapatid. Hindi ito tumutukoy sa iglesia. Ito tumutukoy sa mga Kristiyano. Ay inyong papanambalakin ang gayon sa spirito ng kainilan. Inyong pagwari ng iyong sarili. Ito ba'y tumutukoy sa iglesia o sa isang tao? Ay, wala namang sarili ang iglesia. Ang may sarili yung tao. Baka ikaw naman ay matukso. Ito ay tumutukoy sa yung verse 1 ay tumutukoy sa obligasyon niya ang mga mature sa pananampalataya. Naiwastoy ang mga sumusuway sa Diyos. Sa ikalawang talata, magdalahan kayo ng mga pasanin sa isa't isa at tuparin ninyo gayon ang utos ni Kristo. Ano bang utos ni Kristo sinasabi? Mahalin mo yung kapwa kaya ng pagmamahal sa sarili mo. Ba dito tumutukoy sa iglesia, ito tumutukoy sa tao. Specifically sa Kristiyano. Sa ikatlong talata, sapagkat kung sino man ay nag-aakala siya'y may kabuluhan, bagamat siya'y walang kabuluhan ng kanyang sarili, ang dinadaya niya. Ay yun na, ano yun? Sariling dinadaya niya. So tumutukoy sa tao. Sa ikaapat na talata, ngunit siya sa atin ang bawat isa kanyang sariling gawa. Tao, sariling gawa. So tumutukoy ito sa obligasyon ng isang individual ng Kristiyan. Sa ika-6 na talata, datapot ang tinuruan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Ito yung obligasyon ng isang individual na Kristiyan na tinuruan ng isang mangaral na siya'y dumamay doon sa nagturo sa kanya. Sa ikapito, ginawid ko po English. Ano po? Do not be deceived, God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption. But he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. So from talatang verse 1 hanggang verse 9, ito'y tumutukoy sa mga individual na obligasyon. Kaya nga, yung verse 10 ay isang konklusyon ng mga talatang yun. Dahil ano makikita natin? Basahin natin na po yung Galatians 6:10 mismo para maliwanag po sa atin. Therefore, yung conclusion yun eh. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Ito, therefore, let us do good to all. Yung good na sinasabi dito, yung sinabi ni Pablo, yung sa mga naunang talata. Kung mula sa verse 1 hanggang verse 9, yun ay paggawa ng mabuti. So, ibig sabihin, yung verse 10 ay tumutukoy sa obligasyon ng mga Kristiyano. Hindi sa obligasyon ng iglesia. Ayaw po nilang hindi ayaw tanggapin eh. Ang pinipilit po nila, ito raw po ay in Galatians chapter 6 verse 10 daw po ay isang obligasyon ng iglesia. Hindi po, ito yung obligasyon ng individual na Kristiyano. Hindi nga nabanggit po doon ng iglesia. Tayo nga ni Pablo. Sino si Pablo? Kasama siya. Siya yung individual na Kristiyano. Sino yung kausap niya? Mga individual na Kristiyano. Yun po makikita natin. So medyo kulang po tayo ng panahon. Ito po, patuloy po natin ito. Ito po yung aking negative. Tapos susuriin natin yung rebuttal ng aking katunggali. Yung pagsagot niya sa aking negative arguments,
laban sa kanyang affirmative arguments. Kasi sinagot ko isa-isa yung argumento niya. Sasagutin naman niya yung pagsagot ko sa kanyang affirmative. Makikitsus rin din po natin sa dati na panahon. Pero maliwanag po sa ating pag-aaral po sa gabi nito, hindi na patunayan ng aking katunggali yung preposition niya sa mga talatang ginamit niya. Malayo. Hindi po ko bias. Ito siya objective na pag-aaral. Hindi nga tayo na may immersion, wala naman tayong personal arguments. Pagka tayo po ay nakikipag-debate, we should refrain from making personal arguments. When a person makes a personal argument, that means he doesn't have any pertinent arguments to prove his point. Pag gumagawa na po ng personal na argumento ng isang nakikipagtalastakan, ang ibig sabihin, wala na siya matinong katunayan sa pinatutunayan niya. Pag nami-personal ka, ganun eh. Bakit kailangan mo personal? If you have something to say, you have to say. If you have a proof, then you have to show it. Katulad po namang gumagamit ng panugtog. Bakit sila pumupunta sa Old Testament? Eh wala silang mabasa sa New Testament. Kung pupunta sila sa Old Testament. Ang problema doon, we aren't under the Old Testament, we are under the New Testament. Siyempre, patunay na wala silang katunayan sa New Testament na nagpapatunay na pwede tayong gawain ng panugtog. Ganon din po sa pinag-uusapan natin ngayon. So we refrain from making personal argument. We stick to the arguments. Yun ang ating sagutin. Yun naman ang kasunduan eh. Hindi na, pag nakikipag-debate ka, hindi ka naman nakikipagkasundo, sisirain yung kausap mo. Ang gusto mong sirain, kung ikay negative, ay yung argumento ng kausap mo. Ang kung affirmative ka naman, patunayan mo yung proposition so ebidensya na galing sa Biblia. That's all what this debate is all about. At kung gamitin na sa isang malusog na paraan na ganoon, maganda yung bunga. Pero pag hindi, wala. It doesn't help. Pag hindi natin ginawa sa seryosong paraan ng ating obligasyon sa isang debate. So ito po ang ating pag-aaral po. Sa gabing ito, tutuloy natin to, Lord willing, sa Martes. Ano po? Tuesday evening, tuloy-tuloy po natin matapos po ang review na ito sa debate. May makakatulong po sa inyo, papadala ko yung buong kompletong debate po sa inyo. Kung gusto nyo, messenger lang naman yan, i-forward lang. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Time is filled with swift transition. Not a earth that move can stand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Hold to His hand, to God's unchanging hand. Hold to His hand, to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Trust in Him who will not leave you. Whatsoever years may bring, if by earthly friends forsaken, still more closely to Him cling. Hold to His hand, to God's unchanging hand. Hold to His hand, to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Covet not this world's vain riches that so rapidly decay. Seek to gain the heavenly treasures. They will never pass away. Hold to His hand, to God's unchanging hand. Hold to His hand, to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. When your journey is completed,
but you have been true. Fair and bright the home in glory, your enraptured soul will view. Hold to his hand, to God's unchanging hand. Hold to his hand, to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. So, yun po makikita natin dyan. So, yun po bumati. Tingnan po natin yung bumati. Rupert, magandang gabi po. Si Fred Esquadra, kanya magandang gabi po, Brad. Ako ito po, kapatid na ito, yung sana po ay kayo tumawag sa akin. Leto to Relisa, na ibang Arabi, kada kayo amin kakabsan. Ibig sabihin, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Oljan Ocampo, good evening po. John Bautista, na ibang Arabi. Si Elizabeth Mata, gandang gabi po, mga kapatid. Eleanor Ortiz, good evening po, mga kapatid. Ninja Billamin, magandang gabi po. Brother Rodney, sa lahat ng viewers. Rod, PON, Baagin, good evening, brother, at lahat ng kapatid. God's Gent, Sumagi Algaba, magandang gabi, mga kapatid. At si Mark Lester Q. Bronia. Ito pong kapatid na ito, yung kanyang lolo, si kapatid na Titing Bronia, ito'y taga Leyte. Nangangaral po kami doon noon. Pero itong kapo niya ay, alam ko kung siya naniniwala noon na maaring from the church, maaring tumulong sa edika. Pero sabi niya sa kanyang comments, good points po, Brother Lord. I conclude na tunay po ang pagtulong ay napapaloob lang sa mga saints. So he has now seen that the church may only help needy saints from the stressor. So maganda po yun. Ako'y nagpapasalamat sa kahit isang kaluluwa lang, naliwanagan. Okay na po yun. Hindi naman tayo humingi ng kung maraming maklaro, very good. Pero may isang kaluluwa lang, okay pa rin. At kung tayo po ay naniniwala sa katotohanan sa pag-usapin na ito, at lalo po tayong naliliwanagan, maganda rin po yun. Lalo, ako po in that written debate and previous debates that I had with this issue, I am more convinced that the truth is the church in the realm of benevolence from its treasury may only help needy saints. It cannot help needy non-saints. Only needy saints. Even in the case of needy saints, church benevolence is limited. Hindi po unlimited church benevolence ang tinuturo ng Biblia. So, ang nakakatulong din po ay sa akin kasi pinag-aaralan mo muli. Gusto mo mapatunayan ang Biblia ay nang tinuturo niya. So, hindi po ito pagtatagumpay sa sarili. Debate is not about personal victory, but victory for the truth. Nakita natin. Marites Salvador Lazano, good evening po. So ito po ang mga bumati. Dito po sa aking cellphone, may binabanggit na hindi nakikita sa cellphone po, o sa laptop. Dito po sa aking cellphone, sabi niya, Jeremy Gamayon Besinga is watching with you. Esperidion Bolibol is watching. Discocho Mario Madriaga is watching. Oljan Ocampo is watching. John Bautista is watching. Pero meron pong hindi rin nakalagay doon. Dito po sa aking cellphone, Oljan Ocampo, good evening po. Pati si Brother John Bautista kanya. Na ibang Arabi kanya. Wala dito sa laptop. Di ko alam ba't gano'n. Richard Dionisio is watching. Rosalito of Nardo is watching. Kaibigan natin sa South Cotabato. Remy Ocampo is watching. Kapatid po ito sa Angeles. Denver Domingo is watching. Ito yung kapatid sa La Union. Tisha Castad is watching. Ito pa yung kapitbahay ko at dating kasamaan sa AUF. Ano po? Once upon a time.
Elizabeth Mata is watching. At sabi rin po niya, magandang gabi po mga kapatid. Jessie Marasigan, taga Calamba, Laguna po ito, is watching. Delphine Alas is watching. Andrew Ramirez is watching. Belisilda Lintag Sanchez, ito po yung taga Santa Ana, member po sa Santa Ana Church of Christ, watching. Josepina Dizon, member po sa Unity Street Church of Christ San Fernando, is watching. Jojo Campos, ito po yung taga Dubai, is watching. Eleanor Ortiz, taga Nido Villamin is watching. Ay, magandang guy po sa amin. Marami po din. Lilo Campo Tabugan is watching. Tim Rogers is watching. Ito po yung taga-US. So, thank you po sa lahat ng nakikinig po sa ating ito pa, Genial Lair is watching. Ayan. Meka Macarila is watching. Bong B. Ohamiro is watching. Alma Marial is watching. So, yun po mga nakalagay dyan sa cellphone na wala rito sa aking laptop. Meron po akong monitor dito sa cellphone para makatiyak ako na gumagana yung sa laptop. Misa kasi nakikita mo sa laptop tapos wala na pala hindi ka na pala nakikita ng mga nakikinig o makatuon. So maraming salamat po. Ipagpapatuloy will continue this review of the written debate regarding church benevolence. So tayo po yung manalangin. Amang banal, kayo po ay nagpapasalamat muli sa gabing ito sa pagtunghay po sa iyong salita at katotohanan sa paksang ito, ang pagtulong ng Iglesia. Sana po ay naging maliwanag po sa lahat at makatulong po na maliwanagan ng lahat sa paksang ito, buksan ang aming magkaisipan, alisin ang aagiw ng kamalian at tanggapin kung ano po yung katotohanan. Bukas po ay araw ng aming pagsamba sa inyo, Diyos. Bigyan nyo kami ng isang magandang pahinga sa gabing ito upang kami po ay maaliwalas at masaya na makapagpuri at makasamba sa inyo bukas. Naway bigyan mo po kami ng karagdagan ng buhay sa araw ng bukas. Patawarin nyo kami sa mga pagkakasala at inaasan po namin ang pagdating ng aming Panginoon na yung bugtunana upang kami kunin niya sa lupang ito at daling kami sa tunay na tahanan na iyong inanda sa amin. At ang mga bagay ito ay aming inihingi sa dakilang pangalan ng Jesus Kristo. Amen. Sa Martes po, Lord willing, just today, next week, Lord willing, we'll see one another on this Facebook Live. Thank you very much and God bless.